Kulang ang ibinalik na 110 million pesos na kickback money mula po yan sa flood control project ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon po sa Department of Justice, batay po sa kanilang ginawang ebalwasyon, ay nasa 300 milyong piso po ang dapat na isoli ni Alcantara sa kaban ng bayan. Paglilinaw naman ng Justice Department na hindi pa lusot si Alcantara sa mga kasong kriminal na posible nitong kakaharapin kahit pa nagbalik ito ng pera. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, kanina nga ay nagsoli na ng 110 milyong piso itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dito sa Department of Justice. Bahagi yan ng kanyang restitution o yung kondisyon na inilatag ng DOJ kung gusto nila na maging state witness sa mga kaso patungkol sa flood control project anomaly. Ibinalik na ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang 110 milyong piso mula sa mga kickback nito sa mga hinawakang maanomalyang flood control project. Pero sabi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, kulang pa yan. Ang dapat kasi anyang isoli ni Alcantara batay sa kanilang ginawang ebalwasyon, 300 milyong piso. Kasi ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Diyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Pangako naman anya ni Alcantara, ibibigay ang kakulangan sa Disyembre. Ang restitution o pagsasauli ng mga perang nakulimbat sa flood control project anomaly ay kasama sa mga kondisyon ng Department of Justice para maging state witness sa kaso. Kaya ang kampo ni Alcantara umaasa rito. Yun pong inaasahan namin. Sana naman ay maging agad na pulos iyon para sa kanya. Kasi na tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. Paglilinaw naman ng DOJ, hindi sila magbibigay ng blanket immunity sa mga state witness. Discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos. Sa lahat na nag-a-apply na maging state witness, si Alcantara pa lang ang nagsusoli ng perang kinita mula sa mga maanomalyang kontrata. Si dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo nagpasabi na magsusoli ng 7 milyong piso pero hindi pa ito nakukuha ng DOJ dahil naka-freeze ang account niya. Si Bryce Hernandez naman, bagamat nagsoli ng 2 mamahaling sasakyan, hindi pa ito ikinokonsidera na bahagi ng restitution. Sabi ng DOJ, sa Independent Committee on Infrastructure o ICI naman ito isinorender. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguruhin ng gobyerno na mababawi lahat ng kinita ng mga sangkot sa anomalyang ito. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Mula sa DOJ kanina ay sinakay sa armored vehicle yung bag ng mga pera kung saan isinilid yung 110 million pesos na isinole ni Alcantara. Dadalhin niya sa Land Bank para masuri kung walang peke doon sa mga pera na ibinalik ni Alcantara. At pagkatapos ay iradamit na yan sa Bureau of Treasury. Balik sa inyo, Alex. So ibig sabihin yan, Mads, bagamat nagsauli at meron po siyang kusang pagsauli ng pera, di ba may ang AMLAC ay may na-freeze na mga assets mula sa katauhan ni Henry Alcantara. Ibig sabihin yan, antay natin ang magiging pasya ng korte. Tama ba? Yes, Alex, kung yung tanong mo yung patungkol sa pagiging state witness niya, ay yan ay depende sa magiging evaluasyon din ng Department of Justice kung sa kanilang palagay ay sapat na ba. Kapag naibalik na niya yung kabuuan ng 300 million, ay sapat na ba yun? Yung mga kanyang pag-tell all ay sapat na para siya ay ikonsidera bilang state witness. So, ibig sabihin nun, hindi pa ano yun? Hindi pa masisiguro pa na magiging testigo siya ng pamahalaan.
Yes, Alex, tama ka dyan. At kung sakasakali man na siya ay maging state witness, hindi raw yon sa lahat ng mga kaso patungkol sa flood control project anomaly na may kaugnayan sa mga naging proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Yan daw ay depende pa, titignan ng DOJ kung saan-saang partikular na kaso lang siya po pwede na maging state witness. Sapagkat kung mapapatunayan kasi na hindi siya yung least guilty, hindi naman daw siya pwede na maging state witness sa partikular na kaso. By the way, itong Mads, itong seremonya sa pagsasauli ng pera, ito ba'y scheduled o biglaan ito kanina? Actually, Alex, alam mo, biglaan yan. Nagulat na lang kami dahil nagpasabi yung DOJ na magkakaroon ng press conference kaninang 2:00 ng hapon. Pero kanina, napansin namin, mag-aalauna ng hapon sa kauna-unahang pagkakataon ay isinara yung malaking pintuan dito sa main building ng DOJ. So nagtaka kami kung bakit yun biglang isinara at hindi nakapasok agad yung ilang mga empleyado. At may mga nakita kaming armored vehicle. Inassume lang namin na maglalagay ng pera doon sa ATM na katabi ng pintuan. Pero yun pala, yun na yun, yung mga pera pala na yun ay galing pala kay Alcantara. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Department of Justice.